Okay. Okay, so let's have now the first topic that we will be discussing in engineering economy, which is the economic environment. Okay, so as you can see, I have here a pool of words that we can relate in studying economics. So these are the common words that we can use in trying to understand the concept of economics. So, first we have to know what is economics. So, sabi dito, it is a branch of social science. It is not a branch of mathematics, but still, mathematics will be the language of economics. Okay, that deals with the production, distribution, and consumption of goods and services with their management. So, kapag ang pinag-uusapan natin ay ekonomiya, pag-uusapan natin dito kung paano napoproduce, paano dinidistribute, at paano nako-consume yung goods and services na ibinibigay ng isang organization with their management. Okay? And also, it deals kung paano ginagamit ng tao at ng isang society yung resources na meron sila. Particularly kung ang resources ay medyo limited lang. Okay? So, kung paano napoprovide ng tao at ng society yung commodities na kailangan nila for them to survive in spite and despite na scarce lang yung resources na meron sila. So when we say scarce, kokonti lang. Okay? Then, we have here the economic goals. So parang 'di ba, parang tayo halimbawa, meron tayong personal goal. So yun yung gusto natin ma-attain at a certain period of time. So ganun din tong economic goals. So meron din tayong set of goals para malaman natin kung ang isang ekonomiya ng isang bansa or ng isang society ay maganda or hindi. Okay? So remember itong mga goals na babanggitin natin dito, they are interdependent with one another. So ano ibig sabihin nun? Magkakaugnay sila. So pwedeng yung isang goal ay imposibleng mangyari kung hindi mangyayari yung isang goal. Okay? But then also remember dahil nga sila ay interdependent, minsan sila mismo nagkakaroon ng conflict sa isa't isa. So ano-ano ba yung mga goals ng economic? Okay? So we have higher level of employment. Dapat ang goal ng isang ekonomiya is marami yung employed kesa sa unemployed. 'Di ba? Isa pa sana yung employment ay in line doon sa skills, ability and degree ng isang tao. So halimbawa, kung graduate ka ng education, dapat nasa classroom ka, dapat nagtuturo ka. Kung graduate ka ng accounting, halimbawa, dapat nasa accounting firm ka. Something like that, okay? Then we also have the stability of a certain economy. 'Di ba? Dapat stable ang isang ekonomiya. Okay, paano ba nalalaman kung stable ang isang ekonomiya? Papasok na diyan yung goal number 1, 'di ba? Isang indication 'yan na yung maraming employed kaysa sa unemployed. Isang indication 'yan na stable ang isang ekonomiya. Then we also have efficiency. Okay? Dito sa efficiency, kapag stable ang isang ekonomiya, ibig sabihin, efficient siya. Kasi 'di ba kung hindi yan efficient, hindi rin naman yan magiging stable. Then dapat nag-grow, 'di ba? Dapat lumalago ang isang ekonomiya. Ano ba ang indication na lumalago ang isang ekonomiya? There should be equitable distribution of income. 'Di ba? As much as possible, 'di ba? Kasi nga ang isa sa mga goal is yung high level of employment. So if that is the case, kung maraming may trabaho kaysa sa walang trabaho, meaning na distribute ng tama yung income. Okay? Isa pa, doon sa equitable distribution of income, hindi hindi dapat masyadong visible yung mahirap at mayaman. 'Di ba? Even though, 'di ba, we are classified naman into different classes. We have the upper class, the middle class, and the lower class. Tayo, example, nasan ba tayo? Nasa middle class tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na nasa upper class tayo kasi hindi naman talaga tayo mayaman. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin na nasa lower class tayo kasi kahit papano, 'di ba? Nakakakain tayo 3 beses isang araw, nakakapagdamit tayo ng maayos, nakakabili tayo ng mga cellphone,
nakakapagluho kahit papano, 'di ba? So hindi natin pwedeng sabihin na nasa low class tayo, nasa middle class tayo. So dapat para masabing well distributed yung income, okay? Dapat hindi masyadong noticeable yung group of people na kinaklasify as mahirap or mayaman. Okay? Then ito yung concept na engineering. Si engineering, pwede natin siyang i-classify as one of the branches of science. Okay? Actually, si engineering, nasa modern science siya. Okay? Then, we have this what we call engineering activities. So, si engineering activities, it means kapag maraming engineering activities na nagagawa class, it means na possible na masatisfy yung human wants and requirements. That is why if we're going to notice, malaki talaga ang role ng engineering sa sa pag-sustain ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. Okay? So, paano bang nangyayari na kayang i-sustain ng engineering activities or kayang masatisfy ng engineering activities yung human wants and requirements, yung nagagamit ng tama yung resources kahit na medyo limited lang siya. Okay? Another thing, dapat yung bawat engineering activity na gagawin, engineering proposal na gagawin, dapat kino-consider dyan ang estado ng ekonomiya. Okay? So, dito na tayo pupunta. So, ano ba talaga yung sinasabi nating engineering economy? Bakit natin to kailangang pag-aralan? So, i-summarize natin itong mga definitions na nababasa nyo dito sa presentation ko. So, as you can see, pag sinabi nating engineering economy, kasama dyan yung pag-analyze, pag-evaluate, okay? Under analysis and evaluation, nandyan na yung formulation, estimating, and evaluation. Okay, ng ano? Ano yung ipo-formulate, ano yung i-estimate, at ano yung i-evaluate. Okay? Yung application ng economic principles sa engineering decisions. Okay, dapat malaking factor sa decision-making process yung knowledge natin in engineering economy. Since si engineering economy ang gagamitin para makapag-formulate, makapag-estimate at makapag-evaluate. So remember how we're talking of projects or proposals. Remember, katulad ng sinabi dito sa previous slide, sa bawat proposal, sa bawat project, dapat kino-consider lagi ang economic status. So sa pagko-consider ng economic status, dapat gagamitan ng concept ng engineering economy para makapag-formulate, makapag-estimate, at makapag-evaluate. Okay? Then we have now consumer and producer goods and services. Producer, gumagawa ng goods or nag-o-offer ng service. Si consumer, siya yung bumibili or siya yung bumibili ng goods or bumibili ng service. So meron tayong tinatawag na consumer goods and services. Pag sinabi natin consumer goods and services, ito mismo yung product or services na direktang ginagamit or binibili ng tao to satisfy our needs or our wants. Not only our needs, but also our wants. Okay? Then yung product, goods, and services are used to produce consumer goods and services or other producer goods. So example ng consumer goods and services, yan yung mga binibili natin sa market. Okay, yan yung mga prime commodities natin. Pagkain, damit, okay? Pagka naman sinabing wants, yan yung mga, example, gadgets, cellphone, yan. Wants lang naman yan eh, di ba? Hindi naman talaga siya necessity kasi pwede naman tayong mabuhay ng walang gadgets, okay? Now, paano natin makukuha yung mga goods and services na yon? Dapat may magma-manufacture. Yun yung mga producer. So example ng services naman, we have let's say pag nagpapakonsult kayo sa doktor, nagpapakonsult kayo sa abogado, nagbo-book kayo ng inyong mga rides. Example, Grab,
Move It, Angkas, Joyride, yan. Example yan ng mga services. Okay? So, tayo yung nagko-consume, tayo yung consumer. Then yung mga manufacturing firm or yung mga company na nag-o-offer ng service, sila yung producer. Okay, so we have here necessities and luxuries. 'Di ba, pag sinabi nating necessities, ito yung prime commodities na kailangan natin for us to survive. So sabi nga sa atin, no, elementary tayo, ano yung three basic needs ng isang tao? We have food, we have clothes, and we have shelter. 'Di ba? So yun yung necessities natin. Then pag sinabi nating luxuries, yan yung mga bagay na gusto natin, okay? Yan yung mga bagay na pwede natin sabihin na binibili natin kasi makakapagpasaya sa atin, di ba? And minsan yung mga luxuries na binibili natin, kino-consider na rin natin silang necessities. Example ha, yung cellphone. 'Di ba? Yung cellphone, actually, luxury lang yon. Kung tutusin, pwede naman tayong mabuhay na walang cellphone. Bakit yung mga tao before nabuhay naman nung hindi pa uso cellphone? Pero nabuhay naman sila. 'Di ba? Pero nowadays, sa panahon natin ngayon, si cellphone nagiging necessity na. Hindi lang siya simpleng luxury na lang. 'Di ba? Kasi in fairness naman, malaki naman talaga ang serbisyo ng cellphone sa atin. Example, kung may emergency sa mga loved ones natin, nalalaman natin agad. Kung may balita na dapat nating malaman agad-agad, 'di ba? Nababasa na agad natin through cellphone. Okay? So yun yung tinatawag natin na necessities and luxuries. Necessities, yan yung prime commodities natin, 'di ba? Kailangan natin yan to support human life. Pag luxuries, okay, pwede nating bilhin, okay, pero hindi talaga siya prime commodity. Okay? Then we have the supply and demand. Ano yung pinakaiba ng dalawa? Pag supply, yan yung quantity or dami ng goods na available sa market na pwede nating mabili. Then si demand, yan yung magsasabi kung gaano dapat yung level ng supply na na ilagay sa market. Example, may mga goods talaga na laging mataas ang demand. Let's say we have bigas, 'di ba? Laging mataas talaga ang demand niyan. Itlog, ano pa, asukal. Yan, laging mataas ang demand ng mga yan kasi prime commodity sila eh, 'di ba? Parang kahit tumaas ang presyo, walang choice ang tao kundi bumili. Kasi kailangan natin yon for us to survive. Kaya tumataas ang demand. Okay? Now, yung supply, magdidepende yan sa demand. Kaya later, we will discuss the law of supply and demand. Okay? Now, we have your different types of demand. Una, si market demand. So, ano ba si market demand? So, si market demand, yan yung yung tumataas yung demand ng isang produkto or ng isang service kasi may willing bumili. Example, tataas ang demand ng latest iPhone, let's say iPhone 15, halimbawa lang tataas ang demand ng iPhone 15 kung maraming kayang bumili nung iPhone 15. Ngayon, kung konti lang yung tao na kayang bumili nung iPhone 15, pwedeng bumaba yung demand niya sa market. So that is what we call market demand. Pag individual demand naman, ito yung demand na pangsarili. Example, ako gusto kong bumili ng laptop. Ikaw gusto mong bumili ng cellphone. So ang individual demand ko, laptop. Ikaw, ang individual demand mo, cellphone. Okay? Pag sinabi naman natin na composite demand, okay? So ano naman tong composite demand? Ito yung ah ito yung tumataas yung demand ng isang produkto kasi ginagamit pa siya sa pag-produce ng ibang product. So example kung let's say, uh,
kung maraming gumagawa ng cake, halimbawa kung maraming gumagawa ng cake, tataas yung demand ng mga ingredients sa paggawa ng cake. Katulad ng ano? Katulad ng gatas, katulad ng asukal. Okay? Pero kung konti lang yung nagpo-produce ng cake, definitely bababa din yung demand ng asukal at gatas. Kaya composite kasi yung produkto ay composition or kasama sa paggawa ng iba pang produkto. Then, pag sinabi naman nating joint demand, joint supply is when a product or process can yield two or more outputs, two or more products or services. So, para din siyang composite demand. Okay? Para din siya, katulad din siya ng composite demand. Remember, joint demand is when you need two goods because they work together to provide a benefit. So, halimbawa, tataas ang demand sa razor at saka sa razor blades kung mataas ang demand kung mataas ang demand ng bumibili ng mga pang-ahit. Okay, ngayon, matik yon dahil dalawa silang ginagamit sa paggawa ng pang-ahit. Pag tumaas yung presyo or pag tumaas yung demand ni razor, matik tataas din yung demand ni razor blade since dalawa silang kailangan sa paggawa ng pang-ahit. Kaya nga joint. Okay? Nagiging in demand yung isang product dahil nagiging in demand yung dalawang product kasi dalawa silang kailangan sa paggawa ng isang produkto. Okay, next. Let's have now the direct demand at saka derived demand. Okay? So itong direct demand class, halimbawa, tumaas ang demand sa lapis. Tumaas ang demand sa lapis. Okay, bakit? Kasi maraming bumibili nung lapis. Halimbawa, tuwing pasukan, di ba? Tumataas yung demand ng lapis kasi maraming bumibili nung lapis. Ngayon, yun yung direct demand. Ano ngayon yung derived demand? So therefore, kung tataas yung kung tataas yung demand sa lapis, tataas then yung demand ng mga materials na ginagamit sa paggawa ng lapis. Kaya derived demand. So ibig sabihin, halimbawa, ano bang ginagamit na material sa paggawa ng lapis? Kahoy, graphite, at saka let's say yung material sa paggawa ng eraser. So kung tataas ang demand sa lapis, matik tataas din ang demand sa kahoy, sa graphite, at saka sa paggawa ng material sa paggawa ng eraser. So yung pagtaas ng material sa paggawa ng lapis, yun yung derived demand. Yung pagtaas ng demand sa lapis, yun yung direct demand. Okay? Next. So demand can be, eto na ha, una, elastic. So ano ibig sabihin ng elastic demand? It occurs when, tingnan natin dito maigi ha, when a decrease, pag sinabi nating decrease, pagbaba. Sa pagbaba ng presyo, result in a greater than proportionate increase in sale. Ito yung common na senaryo. Pag bumaba ang presyo, tumataas ang sale. 'Di ba? Tumataas ang demand. Kasi bumaba yung presyo maraming bibili, 'di ba? Pagka naman inelastic, there is decrease in the selling price, bumaba yung presyo, okay? Pero medyo maliit lang, less than proportionate sa pag-angat ng sale. Hindi katulad dito sa elastic, bumaba yung presyo, okay? Malaki yung pagtaas sa sale. Yun ang elastic. Pag inelastic, bumaba yung presyo, decrease in selling price, di ba? Pero less than a proportionate increase in sale. Bumaba yung presyo, pero hindi masyadong tumaas yung sale kahit na bumaba na yung presyo. Okay? Pagka naman unitary, it occurs when the mathematical product of volume and price is constant. Ano ibig sabihin yan? Yung, let's say, hindi gumalaw yung presyo. Hindi gumalaw yung presyo, ha? Hindi bumaba, hindi rin tumaas. Hindi din gumalaw yung sale. Okay? Hindi gumalaw yung presyo,
hindi din gumalaw yung sale. Kaya nga siya unitary. Pagka naman cross-elasticity, it refers to the way that changes in the price of one good can affect the quantity demanded of another good. Okay? So example, tumaas ang presyo ng harina. Halimbawa, tumaas ang presyo ng harina. Okay? Matik, magtataas ang presyo ng pandesal. 'Di ba? Kasi we all know na ang harina ang ginagawa sa paggawa ng pandesal. So yun yung sinasabi nating cross elasticity. Kapag nagalaw yung presyo ng isang produkto na ginagamit sa paggawa ng ibang produkto, matik, magagalaw din yung presyo ng produkto na yun. Okay? Price elasticity of demand. It is the measurement of the change in the demand for a product in relation to a change in its price. So dito sa price elasticity of demand, dito natin na makikita gaano talaga yung presyo, as in presyo na ang pinag-uusapan dito, gaano na talaga yung presyo ng itinaas ng asukal sa itataas ng presyo ng pandesal. Okay? So, syempre, hindi naman po pwedeng sobrang taas ng, let's say, tumaas yung presyo ng harina, hindi naman pwedeng sobrang taas ng presyo ng pandesal, 'di ba? Kasi kawawa din naman ng consumer. Pagka nangyari 'yun, baka hindi na rin bilhin ng consumer yung produkto, hindi na rin bumili ng pandesal yung mga consumer. Masasayang lang yung production ng pandesal. So that is why there should be parang monitoring of price elasticity of demand. Mino-monitor. Sige, tataas ang harina, pero dapat bantayan din yung pagtaas ng presyo ng pandesal. Okay, income elasticity of demand measures the responsiveness of demand for a particular good to changes in consumer income. Okay, ano ibig sabihin nito? Tinitignan natin dito, class, yung kinoconsider natin yung income din ng mga consumer sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Baka mamaya kasi patuloy ang pagtaas ng, sa bagay nangyayari sa atin ngayon to di ba? Patuloy ang pagtaas ng commodities, okay? Pero ang sweldo ng tao hindi naman tumataas. So ang nangyayari doon, kaya lalong naghihirap ang mga Pilipino. Ang nangyayari kasi, patuloy ang pagtaas ng bilihin, pero ang sweldo ng tao sobrang bagal ng pag-angat. 'Di ba? Magkano lang ba ang tawag natin dito, yung basic pay na tinatanggap ng mga simpleng empleyado ngayon, 'di ba? Pero 'di ba, yung pagtaas ng sweldo nila ang bagal. Pero yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sobrang bilis. So yun yung sinasabi natin na income elasticity of demand. Okay? Tinitignan diyan is yung income ng mga consumer versus sa pagtaas ng presyo sa merkado. Then, eto na, let's have the law of supply and demand. Ito alam na alam nyo to 'di ba? Kung natatandaan nyo pa yung economics ninyo ng grade 10. Gamitan natin ng graph. Ito yung simpleng yung simpleng law of supply and demand, 'di ba? Sabi dito, pag tumataas ang supply, okay, ano ibig sabihin nun? Bakit tumataas ang supply? When there is a decrease in the price of a product, pag bumababa ang presyo ng bilihin, okay, nagtataas ang demand, okay, bumababa ang supply. That is the first content bumababa ang presyo, okay, tumataas ang demand, pero bumababa ang supply. Kasi commonly, ang ginagawa ng mga supplier, pagka bumaba yung presyo ng produkto, hino-hold muna nila yung supply nila. 'Di ba? Hino-hold muna. Kaya nagkakaroon ng decrease in supply. Kasi iniintay nilang tumaas ulit yung presyo. Okay? Pero hindi pa pwede yan sa lahat ng products, lalo na kung ang products ay perishable. Ano ibig sabihin nun? Yung mabilis mabulok. 'Di ba? Kailangan na talagang i-dispose yan agad-agad. Ang nakakagawa lang nun commonly is yung mga company na medyo hindi madaling masira yung produkto nila.
So, ino-hold muna nila yung supply, kaya nagkakaroon ng decrease sa supply. Ihintayin nila ulit tumaas yung presyo. Pag tumaas yung presyo, doon na lang nila ulit nilalabas yung product nila. Okay? So, lowering the price of the product makes the producers retrain from releasing more quantities of the product in the market. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hence, the supply of the product is decreased. Okay? The point of intersection of the supply curve and the demand curve is known as equilibrium point. Okay? So, at the price corresponding to this point, the quantity of supply is equal to the quantity of demand. Hence, this point is called equilibrium point. So, ito yun. Ito yung itong point na to. Ayan. So, ibig sabihin, magiging stable. Pagdating dito sa point na to, ayan, dyan, magiging stable yung supply, yung presyo, at yung demand. Okay? So, again ha, ano yung main idea ng law of supply of demand? Okay? Pag bumaba yung presyo, okay, mag-i-increase yung demand kasi maraming bibili eh. Kasi mababa yung presyo. Anong gagawin ng mga supplier? I-hold nila yung kanilang supply. Dahil hinold yung supply, magkakaroon ngayon ng kakulangan sa supply. Okay? Tapos, ang mangyayari dyan, baliktarin lang natin to. Pagka naman nag-increase yung presyo ng produkto dahil nagmahal na, di ba? Nagmahal na, bababa na rin yung demand. Okay, bababa na yung demand. Ang gagawin naman ng mga supplier, ilalabas na yung supply nila. Tataas ngayon yung supply. Kaya lang ang problema doon, okay, bumababa yung demand. Kasi nga naman, di ba, mahal na eh. Bakit ka pa bibili? Di intayin mo na lang ulit bumaba yung presyo, saka ka na lang ulit bumili. Okay? Kaya lang ito sa case-to-case basis ha. Ang nangyayari kasi dito class, lalo na kung prime commodities, yun nga yun, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, parang walang choice ang tao kung dibilin. 'Di ba? Kahit na mahal ang presyo, halimbawa bigas, 'di ba? Ang mahal ng bigas, pero 'di ba continue na binibili pa rin ng tao. Bakit? Prime commodity kasi natin 'yun eh, 'di ba? Kahit walang ulam basta may bigas, carry na, okay? Kaya ang nangyayari class, kahit mahal, iba, binibili natin. Okay? Then, pag nag-meet yung dalawa, equilibrium point, ito yun ha, yung intersection ni supply at saka ni demand, tsaka ni price. Okay? Remember, tatlo to ha, price, supply, at saka demand. Okay? Ang nangyayari dito sa equilibrium point, equal na yung supply, equal na yung demand. So, stable ang price. Parang ganun. Okay? Then, ito yung price-demand relationship for necessities and luxuries. Okay, pagka necessity, ayan, halimbawa kuha tayo sa point na to. Ayan, halimbawa 1, 2, 3. So, ibig sabihin, as we move on dito sa x-axis natin, kapag papunta tayo dito, nag increase yung price. Okay? Then dito din, pagka pataas tayo, nag increase yung price. So, halimbawa, eto tayo, 1, 1. Ayan. Tapos, pagka bumaba, let's say, dito, itong point na to, ayan. Tapos dito, bumaba siya dito sa demand. Pagdating dito, tumaas sa price pero bumaba sa demand. Halimbawa sa point na to, ulitin natin ha. Halimbawa dito. Okay? So mababa yung price, mataas yung demand. Diba? Tapos pagdating dito, halimbawa, okay? Tumaas yung price, bumababa din yung demand. Okay? Dito, na mas mababa, mas mataas yung price, okay? Pag tinignan natin sa demand, mas mababa sa demand. Okay? So, yan yung necessities. Pagdating sa luxuries, mga anak, ano to ha, it is a case-to-case basis. May mga pagkakataon nakabaliktaran ni luxuries si necessities. Parang ganon. Kasi nga 'di ba, sabi ko nga sa inyo, yung demand for luxury is depende lang sa dami ng taong kayang ma-afford yung luxury na yon. Okay, halimbawa, yung ang pagbili ng cellphone. Kung maraming kayang bumili ng iPhone, tataas yung demand ng iPhone. Pero kung konti lang yung kayang bumili ng iPhone, okay, mababa din yung demand ng iPhone. Ito yung normal goods na sinasabi natin. Ayan. Okay? So, quantity of demand decreases as the price, 'di ba? Bumababa din. So, as the price increase, tumataas, bumababa din yung quantity of demand. Okay? Pero pag mababa na yung
mababa yung presyo, example ito, tumataas naman yung quantity ng demand. So halimbawa, 39 yung price, ang bumili ay 10. Pero nung nag 20 pesos yung price, ang bumili ay 20. So mas maraming nang bumili nung nag 20 na lang yung price compared dun sa 39 pesos na price. Okay? Next, ito yung types of goods natin. So, goods can be classified as normal, inferior, luxury, or given. So sa normal, demand increases with the increase in the consumer income level and vice versa. O, pag tumataas yung income, tumataas din yung demand. Pag inferior naman, demand decreases with increased consumer income levels. Tumataas yung income pero bumababa yung demand. Inferior yon. Pag luxury, tumataas yung demand, okay? Kasi tumataas din yung level ng income ng consumer. Kaya siya nagiging luxury. Kaya di ba, sino lang ba ang nakakabili ng mga mamahaling gamit? Yun lang ding may mataas na sweldo. Luxury yun. Okay? Then, si given, eto, demand continues to rise even if prices increases. Si given, parang yung kaso niyan yung sa bigas. 'Di ba? Patuloy na tumataas ang demand kahit na patuloy na tumataas ang presyo. Kasi nga kailangan natin. 'Di ba? Kailangan natin. So yung normal class, yung normal, tataas ang demand, okay, kung tataas din yung income ng consumer. Yun yung normal. Pagka naman inferior, tumataas yung income pero bumababa yung demand. Tumaas yung income pero bumababa yung demand. Pag luxury naman, tumataas yung demand kasi tumataas din yung income ng consumer. Kaya ulitin ko dito sa luxury, di ba? Yung mga can afford, yung lang yun din yung nakaka-afford ng mga sobrang luxurious na bagay. Yung mga nakakapagbakasyon sa ibang bansa every now and then. Kasi may pera sila. Tayo hindi, di ba? Then yung given, yan yung kahit na tumataas yung yung presyo, okay? Continuous pa rin ang pagtaas ng demand kasi kailangan, okay? Kumbaga prime commodity. Kaya kahit tumataas ang presyo, sige lang, binibili pa rin ng tao. Okay, so what are the factors influencing demand? Una, yung kinikita ng tao. Diba? Siyempre, depende yung pagbili natin, depende sa income na meron tayo. Hindi tayo pwedeng bumili ng mamahaling bagay kung wala tayong pera. Hindi tayo pwedeng hoarding ng grocery kung wala tayong pambili, di ba? Taste and preference of consumer. Ayan, so depende yan sa gusto ng consumer. Example, ako personally, hindi ako mahilig sa iPhone. Okay na sa akin ang Android. Kahit medyo kaya ko namang bumili ng iPhone, pero mas okay pa rin sa akin ang Android. Okay? Change in price of related goods. Siyempre, yung pagbabago sa presyo. Di ba? Makaka-apekto yan talaga sa demand. Pag sobrang taas na talaga, commonly talagang babaksak ang demand. Okay? Number of consumers in the market. Example ito, pag malapit sa school, ano ba yung mga common na negosyong makikita natin? Bilihan ng pagkain, bilihan ng school supplies. 'Di ba? Kasi malapit sa school maraming possible consumer doon. Okay? Then we also have the consumer's expectation. Yung pwedeng pumasok dito yung reality versus expectations, 'di ba yung ganon. Okay? So depende kung ano yung na-expect ng consumer sa product mo ang magiging lagay ng iyong demand. Kaya dapat para ma-satisfy yung consumer's expectation, para laging mataas yung demand, kung ano yung pinangako mo sa produkto mo, ibigay mo. Kasi yun yung ina-expect ng consumer. Pagka na-reach nila or nakita nila yung expectation nila doon sa product na binibili nila, definitely babalik at babalik sa iyo yan. So ano mangyayari? Tataas yung demand ng produkto mo. Okay? So factors influencing supply. Ito naman itong kanina, influencing demand. Ito yung nakaka-impluwensya naman sa supply. Okay? Cost of inputs. Ano to? Yung cost ng raw materials na ginagamit nila.
minsan bumababa din yung supply kasi nagmamahal na yung raw materials. Kaya ang nangyayari, nahihirapan na yung company na maggawa ng output nila or mag-produce ng produkto nila. Then we also have the technology. Ayan, gaano ka, ka, ka gaano kalaki yung epekto ng technology sa paggawa ng goods or sa pag-render ng service. Example, yung Move It, 'di ba? Minsan yung app nila mismo ang sira. Technology 'yun. May kinalaman sa technology doon, 'di ba? Next, weather. Ayan, 'di ba? Example, yung mga pag madalas ang mga bagyo, nahihirapang magtanim yung mga magsasaka. So makakaapekto yun sa produktong sinusupply nila, 'di ba? Price of related goods. Halimbawa, kasi 'di ba we all know na yung mga manufacturing industry, bumibili din sila ng mga raw materials nila. So ang mangyayari doon, kumokonti minsan yung supply nila kasi nga mahal na yung presyo ng raw materials. Then we also have the government policies, nakakaapekto ng malaki to, di ba? May mga rules and regulations ang gobyerno na minsan nakakaapekto talaga sa pagsusupply ng mga manufacturing firm. And also we have the natural conditions. Ano to? Yung natural condition nung kumpanya mismo. Example, location. 'Di ba? Yung location nung pabrika. Yan, okay? Yung klase ng working condition na meron ng isang kumpanya. Nakakaapekto 'yon sa rate or sa bilis ng pagpo-produce ng product. So all of this will affect the amount of supply na binibigay ng mga producer palabas ng merkado, at yun na yung bibili nating mga consumer. Okay? Okay, let's have now the flow in an economy. Actually, class, dito sa flow of economy, tinitingnan lang natin dito, ano ba yung mga factors para umikot ang ekonomiya ng isang bansa? Actually, dalawa lang to. Okay, meron lang tayong two basic entities in the flow of economics. Ano yon? Yung business na nagpo-provide ng goods and services. Okay? Or yung nagpo-provide ng input or raw material na ginagamit ng mga producer, at yung household. Yung household, tayo kasi yung gumagamit nung pinoprovide sa business. Okay? Kaya paikot-ikot lang sa dalawa yan. Kay business at saka kay household. Kaya, di ba, kung maraming household ang nagko-consume ng goods, okay, magbo-boom si business. Kasi maraming bumibili ng produkto eh. So, iikot yung ekonomiya. Ngayon, halimbawa, kung si business naman ay less na yung goods at saka yung service na kaya niyang i-provide, definitely maapektuhan naman si household. So, kumbaga class, okay, dalawang bagay lang ang iniikutan. Si business na nagpo-provide at si household na gumagamit. Okay? So the process of flow in economics is going to take place mainly, ayan yung sinasabi ko sa inyo, between both business and household. So si business, okay, nakadepende yan sa pangangailangan ng household. Pag maraming nangangailangan, continue ang business nila. Si household, nakadepende yan sa goods na ipoprovide ni business. 'Di ba? Kaya si business dapat alam niya ano yung goods and service na talagang patok or talagang kailangan sa isang society para doon siya magbe-venture. Okay, halimbawa, sa isang lugar ay maraming, sabihin natin na halimbawa na lang class yung mga kondo ngayon, 'di ba? Uso na ngayon ng mga kondo-kondo. Makikita nyo diyan, maraming malapit sa kondo, maraming pet shop, maraming laundry shop, 'di ba? Kasi alam nila na yun yung common na hinahanap ng mga nakatira sa kondo. Okay? So ano yung business? Yun yung laundry shop. Ano yung household? Yung mga nakatira sa kondo. Yun yung magiging target consumer nila. Okay? Then let's talk about types of efficiency.
Pag sinabi nating efficiency mga anak, ito yung ability ng isang organization or ng isang kumpanya na ma-minimize yung waste materials, makapag-minimize ng energy, at makapag-minimize ng effort. Yun ha. Okay, so classification of efficiency, technical at saka economic efficiency. So, pag sinabing technical efficiency, ang isang firm daw ay technically efficient kung, okay, minimum yung gagamit niyang input, pero maximum yung nailalabas niyang output. Okay? So, kumbaga, konti lang yung input niya, pero marami or malaki yung output niya. Yun yung technical efficiency. Pagka naman economic efficiency, okay, ito yung nagagamit lahat ng possible valuable na pwedeng gamitin sa pagpoproduce ng isang goods or sa pagre-render ng isang service nang mababawasan or totally eliminated ang waste. Yun ang economic efficiency. Okay? So, let's talk about competition versus monopoly versus oligopoly. Tignan na lang natin dito class sa sa figure. Okay. So pag perfect competition or yung pure competition, maraming seller, homogeneous yung product, okay? Relative ease of entry. Pag sinabi nating homogeneous, iisa ng klase ng tinitinda. So yun yung pure competition. Example, kung nakapunta na kayo sa palengke, mapapansin nyo sa palengke, di ba? Iisa ang pwesto ng babuyan, iisa ang pwesto ng manukan, iisa ang pwesto ng isdaan. Pure competition ang tawag doon. Okay? Pure competition. Kasi, di ba sa isang pwesto, lahat sila baboy ang tinitinda. Homogeneous product. Okay? So, maraming nagtitinda, pero iisa yung klase ng produkto na tinitinda. Pag monopolistic competition, maraming nagtitinda, okay? At iba-iba ang tinitinda. Okay, so ang ano diyan, ang tendency diyan, may possibility lahat kayo mabilhan kasi iba-iba kayo ng tinitinda. Pag oligopoly naman, okay, konti lang ang nagtitinda, okay, at pwedeng magkakapareho or magkakaiba ang tinitinda nila. Yun ang oligopoly. Pagka naman monopoly, isa ka lang na nagtitinda, okay? At pwedeng lahat tinitinda mo na, pero isa ka lang na nagtitinda. Kaya nangyayari, mamonopolize mo yung buong market. So, ibig sabihin ng mamomonopolize, lahat ng tao sa'yo bibili. Kasi ikaw lang yung nagtitinda, tapos iba't ibang produkto pa yung tinitinda mo. Okay? So, yan yung iba't ibang klase ng competition na pwedeng mangyari sa isang market. Okay? Okay, let's talk about the law of diminishing returns. Ano ba to? Okay, so let's go back here. Dito na tayo. Sorry for that. Okay, let's have now the law of diminishing returns. The law of diminishing returns is an economic principle stating that as investment in a particular area increases, tumataas ha, the rate of profit from that investment after a certain point can continue. Kaya siya diminishing, okay? To increase if other variables remain constant. As investment continues past that point, the rate of return begins to decrease. Paliwanag natin sa graph. Ito siya. Kaya siya diminishing, parang unti-unting nawawala. Okay? So example, ito yung output, then ito yung number of workers mo. Halimbawa, meron kang, let's say, 30 outputs, okay, na ginawa ng dalawang workers. So there is an increasing marginal return. So ibig sabihin, kumikita ka pa. Kumikita ka pa ha. Up to this point, eto, nung nadagdagan ka ng worker, naging 3.
Ayan, kumikita ka pa. Then pagdating dito class, habang nadadagdagan yung workers mo, makikita nyo yung graph pababa na ng pababa. 'Di ba? So what does it indicate? Unti-unti hindi ka na kumikita. Okay? So ayan no, magsisimula yan dito, kaya dito makikita nyo, dito yung simula ng pagbaba. Ito yung diminishing marginal returns. Tapos dito makikita ninyo kapag pito na yung workers mo, makikita mo na, sige kumikita ka pa kasi mataas pa naman yan, di ba? Pero pagdating dito sa 8, makikita mo bumaba na compare mo dito. 'Di ba? So unti-unti bumababa ka imbis na pataas yung curve natin, makikita natin na nagka-curve na siya downward. So ibig sabihin at this point magkakaroon ka na ng negative marginal returns. Kaya siya law of diminishing returns. Okay? So yun yung ibig sabihin yan, ha? Unti-unti, okay, mawawala, okay, magdi-decrease yung kinikita ng isang kumpanya. Okay? Anyway, we will have a thorough explanation about the law of diminishing returns as we move on in our discussion. Ha? Okay, so these are my references. Thank you for listening. And I hope you will find time to watch and study this video lesson. Thank you so much.